Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my veins that may be empty, oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room in the Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen, and I will be here when the turns to crying, through the winning, losing and trying, we'll be together. 'Cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I will be here. As sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for these years. So I will be here. I will be here so you can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you, and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you mean to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me.
Just as sure seasons are made for change, our lifetimes are made for these years. So I will be there, we'll be together. 'Cause I will be here. I will be here. Going home, going home. I am going home. Quiet like some still day. I am going home. It's not far, just close by, through an open door. Walk on the carriage by, never feel alone. Mother's there expecting me, father's waiting too. Lots of faces gone by, all the friends I'm just going No more sorrowing by the way, no more longing for the day, going to run no more. Morning star lights the way, restless dreams all gone, shadows gone, break of day. Verse 9, Psalms 90 verse 9, for all our days are passed away in the wrath. We spend our years as a tale that is told. The days of our years are 80 years and 10, and by reason of strength they be 80 years. Yet their strength, labor, and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger, even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. So, the Bible tells us na yung buhay na meron tayo ay merong limitation. And today, He reminded us as we have this service para kay Tia Eddie. So, let us stand as we sing song, The Goodness of God sa ating buhay. Sadyang ay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang.
puso mo gumana. Sa akin, kuya, hindi. Ito na lang yung huling pagkakataon na makikita namin siya. Ngunit, hindi nagtatapos yung mga alaala na iniwan niya sa amin. Bilang magkakapatid, 8 kaming magkakapatid. Ako yung medyo malapit sa kanya. At nung mga bata pa kami, eto ang aking kuya, ay mahilig siya ng mga ibon. So, ako yung laging sumasama sa kanya. Hindi ko yung makakalimutan dahil natutuwa ako sa mga ginagawa niya na parang bitag sa mga ibon. Kasi feeling ko parang naglalaro lang siya. At saka ang galing niya gumawa. Kaya natutuwa ako lalo na pag pupunta kami sa hapon para tingnan yung kanyang mga ginagawang patibong sa mga ibon. Natutuwa ako pagka may nahuhuli siya. So, hindi ko yun makakalimutan. At isa pa, hindi ko rin siya makakalimutan dahil nung bata ako, nung ginagawa yung aming bahay, ako ay nakagat ng ahas kasi may umakyat sa aming bahay kasi wala pa yung bintana. Tinakpan lang namin ng plywood, natumba yung plywood, at kami magkakapatid ay natakpan. So, nung tinaas ko yung plywood, ako ay nakagat ng ahas. At siya yung nagamot sa akin. Paano niya yung ginawa? Hindi ko alam. Basta ginamot niya ako. At sa awa ng Diyos, hindi naman ako namatay. At marami kaming pinagdaanan na mga mahihirap na sitwasyon. Ngunit natutuwa lang din ako, maalala ko na kahit sa aming kahirapan, hindi kami nag-iiwanan. At hindi man siya yung the best, hindi man siya yung perfect na kuya, pero para sa akin, siya na rin yung the best na kuya. At nagpapasalamat ako na kahit masakit, tanggapin yung nangyari sa kanya, pero isa-isa tayo, kanya-kanya tayo harap kung hanggang kailan lang yung ating buhay, kung hanggang kailan lang ang ibinibigay sa atin ng Diyos, kung hanggang kailan lang niya pinapahiram yung ating buhay. So lahat tayo ay hahantong sa ganito. So, maalala ko nung itong taon na ito, last February 6, nagpupumilit siya, nagsisikap siya na makauwi doon sa aming lugar, sa aming barrio. Dahil birthday yun ng aming mother na 92 years old na. So, sinikap niya na makauwi kahit hindi siya pinapayagan, dahil siya ay may nararamdaman. Ngunit nadadala niya yung kanyang isang supot na gamot dahil gusto niya makauwi. Ayun pala, last na yon ng kanyang pag-uwi sa aming lugar. At nung nag-convention din kami, last April, sinundo ko niya kami doon sa Iloilo City at yun, pumunta kami dito sa Miagao. At alam ko na masaya siya na kaming mga kapatid niya ay dumaan doon sa Miagao. At kaya ko yun masasabi na masaya siya at proud siya kasi nung may tumawag sa kanya na may lakad yata sila, may pupuntahan sila, sabi niya hindi ako pwede, may mga bisita ko. Nandito mga bugto ko, halin sa Manila, may halin sa Cebu, kaya hindi ako pwedeng sumama sa inyo. At ang nararamdaman ko na siya ay very proud na kami ay bisita niya doon sa kanyang bahay. At hindi man siya expressive, pero yun na yun yung aming at nung nandoon kami sa Miagao, parang gusto niya na kami ay mamasyal. So nakarating kami doon sa Nugas Island at nakakalungkot. Yun na pala yung last na pamamasyal namin, nakasama namin siya. At kahit alam ko masasama yung pakiramdam mo, pinilit mo pa rin kami ipag-drive, sinundo mo kami, at hinatid mo ako sa airport, at
yung iba natin kapatid, hindi natin knowledge nila sabihin. Alam ko, nahihirapan ka na, pero hindi mo pinapakita, nahirap ka na. Kaya Manong Baby, maraming salamat. Mahal po namin kayo. Sa lahat ng kahirapan na ating pinagdadaanan, hindi tayo nag-iiwanan. So maraming salamat na binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay at makasama ka namin. At ngayon na wala ka na, ang mananatili sa aming mga puso at isipan, ang mga masasayang alaala kasama ka. So paalam, Manong AD, mahal na mahal ka namin. Hindi ka man perfectong kapatid, pero the best ka na kapatid para sa akin. Thank you. Under your wings, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power, know His power, in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Verse 18 to 23, I will read it sa Tagalog na translation. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Kalastas mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, ginanap ko ang lahat ng mga bagay nito, buhat pa sa aking pagkabata. At nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipabili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pumarito ka at sumunod ka sa akin. Tatapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lupa sapagkat siya'y totoong mayaman. So, ngayong umaga dahil sabi niya nga, every time na tayo makikipaglibing, makakuha tayo ng kaalaman sa bawat nilibing. Dahil meron silang mga mensahe na iniiwan sa atin. Okay, so tayo ay yuyuko at tayo manalangin. Lord, we thank you so much, O God, for your spirit this morning na maramdaman namin, Lord. We pray for your comfort, O God, and we pray, Lord Jesus. Kaya, kailangan mo ito sundin. Okay, we know na yung ating buhay ay maiksi lang. Okay, so, nung yung mayaman ay hindi niya kaya yung luutos ng ating Panginoong Hesus dahil napakahirap sa kanyang kalooban. Sabi ng Biblia, siya ay umuwi na napaka-lungkot. Okay?
But hindi siya hinabol ni Jesus. Hindi siya hinabol ni Jesus. Dahil the same din sa atin, He opened to us yung kaligtasan, buhay na walang hanggan. But ang pagdidesisyon ay nilagay ng Diyos sa ating kamay. Okay? So, ito mabuting balita, ito din yung gagamitin ng Diyos sa pag-uupong. And habang tayo nabubuhay, we praise the Lord na si Kuya Eddie, nag-iwan siya ng ilan sa masasayang alaala. Maganda, sabi ni Sister Mar, hindi siya perfect, but He is the best. Okay? And I believe He do His best sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa. Okay? And isa sa importante na possession na we must desire, lalo na sa ating mga kaibigan, mga kakilala na nandito ngayon, I pray naman yun, salamat at least sa funeral service narinig ko pala yung plano para maligtas ang tao. I pray na sa inyong pag-uwi, mag-decide kayo na, Lord, gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ko maranasan yung sinasabi ng pastor na yun. Okay, dahil ito yung question ni Jesus sa atin. Sabi niya sa Matthew 16:26, "What profited a man if he shall gain the whole world and lost his own soul?" Sabi niya, ano kaya mapapala ng isang tao kung makuha niya yung lahat ng bagay sa mundo at pagkatapos ay mamatay siya? Ano kaya? Di ba wala? Dahil syempre pagka tayo'y namatay, wala tayong madadala. But kaano kaganda na pagka tayo namatay at sa harapin natin ang Panginoong Hesus, sabihin natin, Lord, kung ano yung inuutos mo sa amin na aming gawin, ay aming nagawa. Okay. Ang ating eternal destiny ay nakadepende sa ating pagsunod sa iyo. Nung sinulat yun ni Luke, hindi niya tinignan yung kalagayan ng tao na lumapit kay Jesus. Kundi, pinakita niya sa atin na kahit gaano karami yung kayamanan, gaano kasaya yung pamilya, kahit gaano ka karami yung pamamayari, meron still lacking sa iyong buhay, meron kulang sa iyong buhay. Sabi mo, Lord, parang ako ay nabubuhay lang para sa temporary. But I pray every one of us na nandito ngayon, na nakikisimpatya, and you will realize na, Lord, I pray, magkaroon sana ako ng napaka-halagang pag-aari. Walang iba kundi yung kaligtasan. Amen. Okay, so tayo itatayo as we sing song sa Panginoon. You can talk to God as they sing song this morning. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face
natin yung born again experience and we have salvation. And ma-appreciate, sabi ko, because He lives, I can face tomorrow. So, ngayong umaga, we will listen sa theology ng isa sa mga anak ni Kuya Eddie at management. So, as I call Brother Archie this morning. Kaya din aga sa tanan, no? So, kapasalamat kita ko, no? Sa amon nga pamilya, no? Umpisa sa hospital si Papa. So, hindi ko masara-sara, no? Ang pagpasalamat. So, sa financial na naghatag, kag especially sa church, no? Na through prayers, I know nga kaya pamatay ni Papa Magbato, no? I know nga wala nagigibang weapon, no? Kag great precision, no? Kung si Jesus lang din. Nga through prayers lang din, ang power lang din. Nga nag-revive sa anang situation sa hospital. So, although kagamay lang gid, no, nga tinion, mga 1 month man kami sa may hospital, pagwa sa led, balik-balik. So, tatlong gid hospital ang amang din sudlan. I know nga gabato gid siya, no, kay after din giniling na ni Brother Jonel nga after nga maayag kita na, no, so promise mo siya nga magsilid masimba. So gala sa purpose, no, kung ginkuha na siya sa amon, no, kay hindi kita mga question man sa Ginoo nga kung di lagi kita asta, no. So I know nga ginabatol pa namon kung ano kita nga ang kung diin kita dangat o di ka na asta, no. So, sa tanan, nagpulong kita sa may funeral service ni Papa. So, salamat din sa inyong suporta. Kag, after man doon sang service, no, nag-provide ba kami isang gamay na ginya salo-salo man, no, para sa kay Papa, no. So, mambal ko lang kay Papa, no, hindi kami kita close ni Papa, no, kay ang magurang ko kitang lagi ka dyan, badi-badi, kay ako ang klase katawa, hindi ako showy, pero palangga kita, no. So every time na mag-agto ako rin dyan sa hospital niya, nag-50-50 na, niya ginpatawag ako ni Doc sa gimbal niya, wala na si Papa mo, kay hindi maagahan. So nag-agto kami sa Gimbal Hospital. So thank you kid in the aid, no, sa pag-provide ng service mo, sa pag-drive ni Rene. Iba ko si sister-in-law ko si Joanna, and then si Mama nag-ready ng rigos kay amo na ganyan maridok nga hindi na siya maagahan. So pero ka-fight din siya eh. So pagkanto namon gigda na siya, doon nagatinga-tinga na siya. So, kin-kapta siya ni Joanna, kaya pabangon na pa. So, miracles na niya. And then, nagpaalala kami, no, prayer request, no, sa church na, I know nga, although nga ang doktor hamba lang niya, miracle lang yun, no, ay at least na nakasurvive pa siya pagkaaga. So, pagka next day, wala naging chance, automatic naging si Doc na patubuhan kaya hindi naging kaya sa niya na oxygen, kaya ang anang right niya lungs is dead na siya mo. So habang ko ay nag-okay man siya, nagpatawag siya kay Mama kung magpasugot ako mapatubo, mapasugot siya. Then although nga sa may gimbal, wala ventilation machine, so mano-mano kita kami pump. So pag-abot ko rito, 9 o'clock, natubuhan na siya, ang nurse lang kita na pump. Kaya ang dare si Mama ang kabantay, hindi lang maan mag-pump. So 9 to 3 p.m.
ako lang hanggang pa, so grabe lang ako yung sacrifice mo ko pa. Pero nagambal pa siya ng ora, ikaw ubra, kung ako sige lang ba ilang kay, ba ilang lang ubra ka, basta importante no, makaservisyo ko kanimo, kayo nagabato, ikaw no. So, and then yung istorya ako ni Doc, no, dapat madraragit si Papa mo kay grabe naging siya ka-critical. And then, naman kay Doc na in case ko man Doc, wala na kayo nahimo, kay tanan inugra naman ako, inugra naman ninyo. So at least, no, the end sa funeral ni Papa, no, wala, ang start ng buhay pa siya, wala man naman siya gibabayan. Ang tanan niya man niya request, no, na happy naman siya sa iyang mga request, no, sa family niya, sa pagpalangga, no, even though sa hospital, hinimo man naman ang tanan, no, financially, no, so emotional, kag sa spiritual man, until niya nag-last breath na siya, kag amo na guro ang last na rin niya purpose man sa kalibutan. So, amo na rin mga bata sa kanina, no? Salamat sa pagtulong ninyo sa aman, kag sa aman niya sorrow, kag sa aman niya sa hardest niya situation. So, thank you sa inyo nga sympathy. Salamat din. Pagkatapos nito, we'll have our viewing. Pwede niyo siya malantaw. Okay. So, let's pray. So, nakikita mo nguyot na God will comfort and God will give fast recovery yung kanyang mga mahal sa buhay na iwan. Lord, we know and we understand this is the end, but we know, oh God, ang mga memories that reminds us, oh God, keeping our tears to fall down, oh God, in our eyes. The sorrow is there, oh God, even when we smile. Because, Lord God, naramdaman namin na mayroong nawala sa bahagi ng aming buhay. But, Ikaw, Lord, you are a God of comfort. And I pray, Lord Jesus, strengthen them. Help them, oh God, na makapagpatuloy, O Lord, na makapamuhay mo normal. And you will become a father for them, O God. You will become a strong brother for everyone, for every part of their family, Lord. Lord Jesus, we appreciate you, Lord. We lay down all these prayer requests and all these things, oh God, in Jesus' name. Amen. Okay, so we will have viewings of mga pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawid kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos ating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal.
Harapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Diyos ay Thank you.